Diyos na naghihina. Halika na, halika na. Humayo na, ipahayag ang tagumpay niya. Halika na, at magdala, magbigay kalakasan sa presensya niya. Hanap ka ng partner mo. Magharap kayo, sabihin mo sa kanya, ito ang panahon. Ito ang panahon, di na uso ang mag-backslide. Sabihin mo sa kanya, ito ang panahon. Ito ang panahon ng pagbabalik loob sa kanya. Sama-sama na. Sama-sama na. Mag-apoy sa ngalan niya. Apoy sa ngalan niya. At ang gawa ng Diablo ay tutubukin na. Ito ang panahon, di na uso ang mag-backslide. Amen. Ito ang panahon, di na uso ang mag-backslide. At ito ang panahon ng pagbabalik loob. Ito ang panahon ng pagbabalik loob sa kanya. Sama-sama na. Mag-apoy sa ngalan ng Panginoon. Ang gawa ng Diablo ay tutubukin na. Halika na. Humayo na. O, ipapahayag namin, Panginoon, ang katagumpayan mo, Panginoon. Niya. Halika na at magdala. Magbigay kalakasan. Magbigay kalakasan sa presensya niya. Kaya naman, halika na. Oh, purihin ka, Panginoon. Ipapahayag namin, Panginoon, ang tagumpay niya. At magdala, magbigay kalakasan sa presensya niya. Masarap po ba magpuri sa Panginoon? Amen! Amen! Purihin po natin ang Panginoon. Isang malakas na hallelujah! Purihin po ang Diyos. Sige, pwede na po tayo umupo lahat. Pero wag natin yung hanggat maaari po, wag po natin ibababa. Hindi bababa yung mga pagkas po. Ayan, sige po, pay po muna tayo. Ayan, kahit mainit, ang sarap pa rin magpuri sa Panginoon. Amen? Amen. Sige po, reminder lang po, panatilihin po natin yung mga face mask natin na nakasuot. Ayan, para po tayo ay sumunod sa protocol po. At sa oras po na ito, ihanda po natin ang ating mga Bible, ballpen, notebooks, at tayo po ay makinig ng salita ng Diyos. Tinatawagan ko po si Pastor Jomar, palakpakan po natin siya at purihin ng Diyos sa buhay niya. I ask permission. Can I remove this, para madali ako makapagsalita? Okay. Thank you. Praise God. Mga kapatid, this time is a crucial time because ang ating pag-uusapan ay napaka-mahalaga. Because this involves your life, not only today, bagkus yung future pa ninyo. And lastly, this is critical time because, kakakain nyo lang. Okay? Walang matutulog. Pwede ba yon? Praise God. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos na sumasalangit, we praise and thank you, Lord, for this afternoon.
Truly we rejoice today because you said in your word, ang sabi niyo, Panginoon, this is the day that you have made and we must rejoice and be glad. At kung sa dalawa, tatlo nagkatipon sa inyong pangalan, kayo pinag-uusapan, kayo ay nasa kanilang kaligitnaan. We ask and we invite the presence of the Holy Spirit to be our teacher. I pray thee, Lord, that you use me only as your mouthpiece. And I pray, Lord, that you turn Logos to Rima. Sa iyo ang kapurihan, kaluwalhatian. Sa pangalan ni Jesus, Amen, Amen. Praise God. Palakpakan natin ang Panginoon. Ang pagkakaiba ng panahon namin noon sa ngayon, kami ni Pastor Boy, because I was born again year 1982, itong paksang ito hindi pinag-uusapan dahil nagkikreate ng division sa church. At natatapos ang maraming oras na pagdidebate, uusapin, pero walang nararating na konklusyon. Pero ngayon po, ay kusang unti-unting na-unfold sa ating mga mata. Nakikita natin ngayon. Yung sinasabi ng Book of Revelation 1, verse 3, ang sabi niya doon, Blessed are they who read the book of this prophecy, because I will do them shortly. Pag sinabing shortly, sa Greek word noon, ibig sabihin daw ng shortly, minsan, naisip natin, parang matagal dumating ang Panginoon. Hindi nagmamaterialize yung parang binabasa natin sa Book of Revelation. Pero pag dumating ng unti-unti, nagsimula sa, anong tawag doon, yung Apple na computer, Skylab noon, satellite, at ang technology, no, ang bilis. Imagine. 80s, we were wondering kung paano mangyayari yung Revelation 1:7, that all eyes, lahat ng mata ng tao, makikita nila ang pagdating ng Panginoon. Kasi ang mundo, hindi naman bilog yan eh. Paano kung nasa kabilang side nag-appear si Lord, no? Di ba? Pero ngayon, hindi na imposible because of the technology. Amen? One of the subjects sa theology na napakahalaga ay yung tinatawag na eschatology. Ang ibig sabihin, ito yung pag-aaral ng mga bagay na last things, no? Study of the last things ng Bible. So, yun po ang ating pag-uusapan ngayon. I pray na wala pong matutulog. 27% ng inyong Biblia na hawak ninyo ay prophecy. Okay? At ang diablo ay hindi natutulog. 1 Peter 5:8, siya isang leon na umaatungal, hindi siya natutulog. Dahil alam niya na malapit na ang yung kanyang paghuhukom na darating sa kanya. No? Minsan, may lumapit kay Kenneth Hagin na babae. Ang sabi ng babae sa kanya, Pastor, ipag-pray po ninyo ako. Ang sabi ni Kenneth Hagin sa kanya, anong gusto mong ipag-pray ko sa iyo? Sabi niya na ang diablo, tigilan na ako ng diablo. Gusto mo bang ipag-pray kitang mamatay ka na? Ay, hindi po. Nagulat yung babae. Ang tanging paraan lamang na tigilan ka ng kaaway ay kung ikaw ay patay na. But, unfortunately, hindi lamang yon ang ginagawa ng diablo sa buhay ninyo, sa buhay ng mga Kristiyano, but hindi lang short term, but even long terms. I remember yung isang scripture sa 1 Timothy 4:8. Ang sabi doon, godliness is profitable, kapaki-pakinabang, not only for these times, hindi lang sa panahon natin ngayon dito na nasa katawan tayo, but also to the afterlife, to the future. Kaya kinakailangan natin, hindi lamang yung mga bagay sa ngayon, because the church, karaniwan ay taken for granted ang topic na ito. 27 books of the Bible is being attacked by Satan, twisting
Gumagawa siya ng mga iba-ibang mga translations ng Bible, at mag-aaral ka ng Biblia, iba na ang sinasabi doon. Unti-unting mga tinatanggal na niya. That's why most of the times when it comes to doctrines, gaya ng mga Baptist, ay doon ako nag-a-abide sa King James. Pero pag mag-rely ako sa NIV, TLT, ay wala kang makukuha doon. Malayo na kasi ang dami nang pinagtatanggal. No? So, mga kapatid, hindi lamang yon na ang Bible ay sinisira niya, ang interpretations, nagpapadala siya ng mga pastor din na iba. Even among the Christian circles, mga pastor na galing sa ibang mga grupo, pero mga kapatiran sila. Because we believe in 5 major doctrines. Kasi pag naniniwala ka, sumasampalataya ka, na ang ikay naligtas by faith, you believe in one God, but exists in 3 persons. You believe that Jesus Christ is God, both God and man. You believe in the Holy Spirit as a person, hindi force gaya ng paniniwala ng Saksi ni Jehovah, then we are believers together. Pero marami akong mga friends na mga pastors na I believe in tongues, but hindi sila naniniwala sa tongues. I believe okay lang mag-preach ang babae, pero yung iba ayaw nila sa CCF, ayaw nila mag-preach yung mga babae, magpastor, no? So, yung mga minimal lang, mga anong bagay, kasi dati sa Reme, may batas ngang nilabas dito, no? Bawal ang ligawan. Isa mo makikita sa Bible yon. Okay. Pero, nire-respeto natin yon based on the Lord's perspective. No? Andiyan pa ba kayo? Okay. Praise God. So, maraming hindi naniniwala na, halimbawa, magbibigay ako ng halimbawa, no? Yung, sino nakakaalam dito ng millennial kingdom? Millennium. Turo sa Bible, millennium. Mostly, makikita nyo sa Book of Isaiah yon, Book of Revelation, chapter 20. Yun ay patungkol sa literal na paghahari ni Jesus Christ. Kasi ang sabi doon sa Isaiah 9:6, ang sinabi ni prophet Isaiah doon, a child will be born, and the government is upon his shoulder. No? A prince of peace. Nakalagay doon, a great counselor. So, yung nakita ni Isaiah, yun din na nakita ni prophet Daniel. No? Sapagkat, minsan nakakita si Daniel ng malaking statue na Nebuchadnezzar. Diba? Ang pinaliwanag ni Daniel kay King Nebuchadnezzar, mahal na ari, yung ulo, yung po'y sumisimbolo sa imperyo ninyo ng Babylonians. Yung yung dibdib, yung made of silver, ay parating pa lamang po yan. Yun yung pinaghalo ng Persia at Medians. Ang Persia, yung Iran. At meron siyang kaalay na Medians, mga Midianites. Tapos, pangatlo, yung kaharian ni Alexander the Great. No? Tapos, pang-apat na nakita ni Daniel dito, made of iron, ay paghahari ng Empire of Rome. Matagal na naghari ang Rome. Diba, meron siyang both legs, no? Dalawa, kasi merong ang Rome nahati sa dalawa yan eh. So, by history, I'm talking to you history. No, hindi ho yan na kwentong yung kusan na napulot. You can search your own sa internet. Kaso, hindi natapos yung history doon. May natira pa, itong paa. Ito yung panahon ngayon, yung paa nandito na. At merong malaking bato na bumunggo doon sa estatwa ni Nebuchadnezzar. Isang bato, nadurog yung ribulto. At yung batong yon ay lumaki ng lumaki, nag-expand na nag-expand.
Yun yung paghahari ng Prince of Peace, King of Kings, and Lord of Lords, which is the Lord Jesus Christ Himself. Maghahari siya sa mundong ito. Amen? Nung panahon niya, first coming niya, lagi niya pinipreach, the kingdom of God is at hand. But they did not believe Him. Hindi sila naniwala sa Kanya. So, nagkaroon ng shifting ng plano. Na pending yung pagtatayo ng millennial kingdom niya because they did not accept Him as their Messiah. Tisod yung mga Pariseo sa Kanya. Sabi niya, ito, kilala namin ng kapatid nito, kilala namin eh. Maguling nito, karpentero, kilala namin eh. Nakalaro ko po yung mga kapatid niya. Bakit sinasabi niya siya ay Messiah? No? We need a warrior like King David. Pero nakikita nila, yung sinabi ni John the Baptist, sa John 1:29, Behold the Lamb of God that taketh away the sins of the world. Tingnan niyo ang tupa nag-aalis ng kasalanan ng buong sanlibutan. Praise God. So hindi, to make the long story short, halimbawa lang kasi ito eh. Marami sa mga born again hindi naniniwala na may millennial kingdom. Yung iba, yung INC, Roman Catholics, wala sa doctrine nila ang millennial kingdom. Zero. Ang tawag sa kanila, nakategorize sila Arminianism. Ibig sabihin, no millennial. Okay? Tapos merong ilang mga grupo sa born again, mostly, ano ba ito? Yung mga, ano ba grupo ng mga CCF, no? May tawag dyan eh. Evangelical, no? Sinasabi nila na, okay, sasabihin ng diablo doon sa mga pastor, o sige, sabihin natin, merong ang 1,000 years of Jesus Christ. Pero, figurative lang yan. Yan ay hindi literal, no? Kaya ngayon, pinaproclaim nila na kapag tumanggap kay Jesus, naghahari na si Jesus dito sa mundo, pero figurative lang. Hanggang sa dumating si Jesus Christ, second coming. Naintindihan ba ninyo? So those were lies, no, na itinanim sa isip ng mga Kaya mga believers ay hindi sila passive sila, hindi sila aktibo. Hindi sila seryoso sa paglilingkod sa Panginoon. Parang naglalaro lang sila. Kasi walang walang tinatawag na yung eminency. Yan yung kakaiba sa doctrine ng rapture. But unfortunately, may turo ngayon, walang rapture. Kasi ang rapture wala sa Bible. Okay. So nagsasabi niyan, mga dating daan at mga iglesia, di raw totoong rapture kasi wala naman daw sa Bible ang rapture. Tapos meron pang nagsasabi na yung pinagmulan daw ng turong yan, si John Nelson Darby, 18th century, kasi siya ang nagpasikat ay naimpluwensyahan lamang ng isang kultong pastor na si Irving. At saka yung prophetess na si Alician Margaret, okay, I forgot her surname, no? At kasi nagpaprophecy yung batang yun 15 years old, na Scottish. So anyway, nevertheless, ang Bible ang ating basihan. Amen? Praise God. So, sagutin ko yung sinasabi na walang rapture, bakit yung salitang Bible? Ito, wala naman to sa Biblia yung salitang Bible. Pero naniniwala sila na yung hawak nila, Bible. Okay? Word of Trinity. Wala namang salitang Trinity dito sa Biblia. Kaya ang lakas ng loob ni Kibuloy, sabi niya, magbigay ako ng 1,000,000. Meron akong 1,000,000. Bibigyan ko ang sinumang magpapatunay na merong salitang Trinity sa Bible. Okay, marunong no? Wala ka nga makikita Wala, kasi salitang Latin yan pinanggalingan. Kasi si Ambrose, he translated the Bible from Hebrew, Greek, Latin. So, most of the terms came from the Latin words. Buhay pa ba kayo dyan? Yung mga bata, gising pa? Okay.
So, ang salitang rapture nanggaling sa salitang rapturo o rapire, salitang Ingles. Pag binasa ninyo yung 1 Thessalonians chapter 4, verse 13 to 18, medyo mabigat na ito. Marunong si Pastor Bay, tinapat ako ng ganitong oras eh. Okay. Praise God. Yung Latin na yon, pag translate mo, yung word na caught up sa English ay harpaso. Yung salitang dadagitin, harpaso sa Greek. Ibig sabihin noon, sa English, caught up, the great caught up. Yung pagdagit. Pero, may good news tayo. Kasi nakita ko po doon sa Amplified Bible, yung imbis na harpaso ang ginamit, pwede ba natin basahin to? Para basahin natin. 1 Thessalonians chapter 4. Basahin ko sa Tagalog, no? Mga kapatid, ibig naming malaman ninyo ang katotohanan tungkol sa mga namatay na, nang hindi kayo magdalamhati tulad ng mga taong walang pag-asa. Naniniwala tayong si Jesus ay namatay at muling nabuhay. Kaya naman, naniniwala tayong bubuhayin din ng Diyos ang lahat ng namatay, praise God, na nananalig kay Jesus upang isama sa Kanya. Okay, pause muna ako dito. Natatandaan niyo yung sinabi ni Jesus doon sa John chapter 14, verse 2, di ba? Sabi niya, naniwala kayo sa Diyos, maniwala rin kayo sa akin. Sa bahay ng Ama, maraming mansyon doon. Ipaghahanda ko kayo ng inyong titirhan doon. Upang pagbalik ko, kukunin ko kayo, upang na sa ganon, kung saan ako naroon, nandun din kayo. Di ba? Magandang pangako yun, di ba? Okay, sa mga nanliligaw, di ba? Magandang pangako yun. Okay, sige na nga. Verse 15. Ito ang araw ng Panginoon na sinasabi namin sa inyo. Pagparito ng Panginoon, tayong mga buhay. Tayo buhay ka pa ba dyan? Ay hindi mauuna sa mga namatay na. Sa araw na yon, kasabay ng malaki na utos, ng tinig ng arkanghel, at ang tunog ng trompeta ng Diyos, bababa ang Panginoon mula sa langit. Bubuhayin muna ang mga namatay na nananalig kay Kristo. Okay, pagkatapos tayong mga buhay pa, ay titipunin nila sa ulap at isasama sa mga binuhay upang salubungin sa papawirin ang Panginoon. Sa gayon, makakapiling niya tayo magpakailanman. Kaya nga, mag-aliwan kayo sa pamamagitan ng mga aral na ito. So, meron ditong word, sa ibang translation, merong word dito na, lalo na sa English, na caught up, yung dadagitin niya tayo, siguro sa ang Biblia ng Tagalog. So, yun doon ang salitang rapturo, o rapture, doon po nagmula sa Latin. Okay? Okay, maghanap kayo ng Amplified Bible at makikita niyo yung na word rapture doon. No? Raptured, no? Adjective, representing as adjective, word. Okay. Yung pinag-usapan po natin yan ay rapture. Pero ituloy po natin sa chapter 5. Chapter 5, verse 1 to 10. Sapagkat, ang Bible po, yan ay gawa sa made of parchment, no? Nanggaling yan sa mga nakarolyong kasulatan, at wala po yung mga chapter, verses. So ito'y continuous ito. Ibig sabihin ito'y continuation ng binasa natin kanina. Verse 5. Hindi na kailangang isulat ko pa sa inyo kung kailan magaganap ang mga bagay na ito. Sapagkat alam na ninyong ang pagdating ng araw ng Panginoon ay tulad sa pagdating ng magnanakaw. Kapag sinasabi ng mga tao, tiwasay at panatag ang lahat, biglang darating ang kapahamakan. Hindi sila makakaiwas sapagkat ang pagdating nito ay tulad ng pagsumpong ng pagdaramdam ng babaeng manganganak. Ngunit hindi kayo nabubuhay sa kadiliman, mga kapatid, kaya't hindi kayo mabibigla sa araw na iyon. Sa darating na parang magnanakaw, kayong lahat ay kabilang sa panig ng kaliwanagan, sa panig ng araw, hindi sa panig ng kadiliman o gabi. Praise God. So tayo daw ay nasa panig ng, gumagawa si Pablo ng comparison.
Ikaw ay nasa panig ng araw, wala ka sa panig ng gabi. So, kung panig ka ng araw, hindi ka dadatnan ng Panginoon na parang isang magnanakaw. Alam mo yung kanyang pagdating. Ngunit hindi kayo nabubuhay sa kadiliman, mga kapatid, kaya hindi kayo mabibigla sa araw na yon, darating na parang magnanakaw. Kayong lahat ay kabilang sa panig ng kaliwanagan, sa panig ng araw, hindi sa panig ng kadiliman o ng gabi. Kaya nga, kailangan tayo manatiling gising, laging handa at malinaw ang isip, di tulad ng iba. Kung gabi, karaniwang natutulog ang tao, at kung gabi rin, karaniwang naglalasing. Hindi tayo dapat maglasing. Yamang tayo sa panig ng araw. Gawin nating baluti ang pananampalataya at ang pag-ibig at helmet ang pag-asa sa pagliligtas na gagawin sa atin ng Diyos. Verse 9. Tinawag tayo ng Diyos hindi upang parusahan, kundi upang iligtas sa pamamagitan ng ating Panginoon sa Kristo. Okay, mababaw yung term na ginamit niya. Anyway, i-expand natin mamaya, no? And then, namatay siya para sa atin upang tayo mabuhay na kasama niya. Buhay man tayo o patay sa kanyang muling pagparito. Dahil dito, patuloy kayo magpalalahanat at magtulungan. Amen. Praise God, no? Ganito lamang po, no? May magbibigay ako ng ilang points. Yung unang binasa natin sa chapter 4 ay yun ay patungkol sa rapture. Sapagkat ang second coming, hindi ito second coming. Sikapin ninyong maintindihan itong sinasabi ko doon sa makakaunawa sapagkat ite-treasure niyo po ito bilang pangako ng Panginoon. At ito sa chapter 5 na ito, ang tinuturo dito ay walang iba kundi ang tribulation, the great tribulation. Unang-una, sa mga preceding verse, sa mga naunang mga talata, 1 Thessalonians 1, 9 hanggang 10, may binanggit doon, madaliin na lang natin kasi kulang tayo sa oras. May binanggit doon na word na saving us from the coming, the wrath to come. Upang iligtas tayo sa darating na galit ng Diyos. Pansinin niyo yung the word na da, yung article da, bago yung wrath, no? Kakaibang, hindi ito ipakaraniwang galit, yung the wrath to come, no? Amen? Mamaya may kasama tong kakambal na scriptures, Revelation 3 verse 10. Basahin natin mamaya. Tapos, dun sa 1 Thessalonians 5 verse 1 to 6, binanggit yung word na the day of the Lord. Pag sinabing the day of the Lord, sa Biblia, mga kapatid, ito'y patungkol sa the Great Tribulation. Okay? Maraming pangalan ang the Great Tribulation dito sa Bible, mga kapatid. Meron tinatawag na the Jacob's Trouble, kasi may parusa ang Diyos sa mga Hudyo eh. Ang mga Hudyo, hindi sila church. Ang church, hindi mga Hudyo. Wala tayong replacement theology dito. Kasi may katuruan na sinasabi na wala nang pakialam daw ang Diyos sa mga Israel sa ngayon kasi ang bago na raw Israel, kundi ang iglesia, ang church. Mali po yun. Huwag kayong maniwala doon. Sapagkat pag binasa niyo ang Bible consistently, iba ang plano ng Diyos sa mga hintil, iba ang plano ng Diyos sa Israel. Okay? Kung pag-aralan ninyo ang Book of Daniel, yung sinasabi ni Daniel na chapter 9, yung 70th week, yung 69th week, tapos na. Kasi doon sa Daniel chapter 9, verse 27, yung prince, si Jesus, namatay. Okay? Dahil sa kawalan ng pananampalataya nila, yung tiktak ng relo ng mga Hudyo ay tumigil. Ngayon, yung 69th week na yan, kasi years yan eh. 69 times 7, yun po ang number of years na ibinigay ng Diyos sa pamamagitan ni Gabriel. Sinabi niya kay Daniel na ilalagi nila sa lugar ng mga hintil hanggat sa pansinin uli sila ng Panginoon. Dalawin sila ng Panginoon. Naintindihan natin? O, humina na yung amin. Nako. Gusto niyo nang matapos ito. Sabagay, matatapos naman talaga. No, ilang minuto. Anyway, mga kapatid, for the sake of, meron lang kayo malaman, no? Yung relo ng mga Hudyo tumigil nung napako ang anak ng Diyos no sa krus.
Pero pagdating natapos na yung panahon ng mga hintil, yung tiktak ng relo ng mga Hudyo, aandar uli yan. Yun ay sa Great Tribulation. Yun natitirang isang week, yun ang patungkol sa isang linggo o 7 years. Years ang tinutukoy doon, hindi day. Naintindihan natin? Okay. Kaya ang mga Hudyo, andyan na uli sila kasi wala naman sila dati dyan eh. Ba't andyan sila ngayon? Anong ginagawa nila dyan? Ay, yung mga Hudyo, wala lang tayong alam. No? Kasi nga, hindi tayo nagbabasa ng Bible kung anong ibig sabihin nun, bakit sila nandun. Di ba sinabi ni Jesus na sa Matthew 24, verse 32 hanggang 33, pag nakita ninyo yung fig tree na mumukadkad na, ibig sabihin yung mga Israel, andun na sila, nakadisplay na sila doon. Malapit na, sabi niya, ang paking pagdating. Okay? Andun ng Israel, nagagalaiti yung mga nakapaligid na mga anak ni Ismael. Okay? Dahil, bakit nagagalit ang mga Arab doon? Kasi, yung Misaya, si Jesus, ang Misaya doon galing eh. Kaya si Satan nagagalit. Kaya lalo pinipersikot lagi nila ang Israel. Naintindihan po natin? We are in the last days. Last call, final boarding, no? Tayong mga hintil na naging church, naging Christians. Kasi from the year of Adam to Abraham, 2,000 years. From Abraham to David, 1,000. From David to Jesus Christ, 1,000. Di 4,000 na. And from Jesus to now, 2,000 na higit, di 6,000 na. So, yung natitirang 1,000, para na lang yung sa millennial kingdom na paghahari ng Panginoon. Kaya bago dumating ang Panginoon, may tribulation muna. Bago ang tribulation, mag-rapture muna, darating siya para kunin tayo. Amen? Hindi pa kayo na-excite doon? O hindi lang talaga ka-excite yung sinabi ko? Masakit na lalamunan ko eh. Mga kapatid? Okay. Pangalawa, sa pag sinabi niyong the day of the Lord, yun ay patungkol sa the Great Tribulation. Pangatlong, isa pang point doon. Sa 1 Thessalonians 4, verse 13 to 18, pagdating ng chapter 5, verse 1, nagkaroon ng pagbabago. Yung word na, kasi sa King James Version, nakalagay na, now as to. Yung word, now as to. Ano sa Tagalog noon? Now as to. Now as to. Ngayon, wait. Dito kasi sa sa good news there's no need to write you, no? Tama. Pero sa King James kasi the word na now as to, parang sa ngayon, tama ba ako doon sa pagkakatranslate ko o mali? Okay. Hindi ko makita yung kodigo ko Ito. Now as to the times and the epochs, brethren, you have no need of anything to be written to you. Yung Greek word na now as to, yung first words ng chapter 5, continuation ng rapture sa chapter 4, ay, sa Greek word daw, yan ay peri-di. Two words. P-E-R-I at saka D. Ibig sabihin daw nito, no? Kasi pag sa Greek word, si Paul, meron siyang habit pagka nagsusulat siya. Lagi niyang minimension to, now as to. Ibig sabihin, he was making transitions. Nagbabago siya ng ibang topic.
Pagkatapos nito, yung susunod niya sasabihin, now as to, hindi na yung patungkol doon sa nabanggitan niya, iba naman. Kaya itong binasa sa chapter 4 about rapture, sa chapter 5, ito po'y tumutukoy sa the Great Tribulation. Okay? Kung pag-uusapan ng chronology, no, ng events. Praise God. Thank you, brother. Walang remembrance. Okay. Kasi for you, verse 2, for you yourselves know very well that the day of the Lord will come as a thief comes at night. So, ito'y tumutukoy sa the Great Tribulations. Sapagkat dito, meron siyang parang dalawang klaseng mga tao na kinocompare niya. Yung halimbawa, sa verse 3, sila, they, them. O sa verse 4 hanggang 11, mga believers yun. You, we. Ibig sabihin, dalawang grupo ang tinutukoy niya, magkaiba. Sila, nasa darkness sila, son of Satan sila, tayo, nasa kingdom of light tayo. Sila ay aabutan dito ng paghuhukom sa mundong ito. Tayo hindi. No? Nakit ninyo? Okay, salamat sa ilang nag-amen. Okay, base dito sa binasa natin sa 1 Thessalonians chapter 5. Mga kapatid, basahin ninyo yan, no? Ang sinasabi ni Pablo dito sa nabasa natin, meron tayong appointment bilang mga anak ng Diyos. Ang appointment natin ay binanggit yung salvation, makaligtas tayo sa galit ng Diyos, sa escape from the wrath of God. Yun ang hindi tumutukoy sa hell. Itindihin nyo ito, hindi tumutukoy sa hell yun, ha? Gaya na sinasabi ng ilan pag nagdidebate patungkol dito. Mga pastor, take note. Yung sinasabing wrath dito, this is not referring to hell. Sapagkat sa Thessalonians 1 verse 4, sinabi na ni Pablo sa mga Thessalonians, kayo ay sa Diyos. Ibig sabihin, sila iligtas na. So, sila ililigtas naman ng Diyos ngayon sa darating na tribulation na darating. Basahin niyo yan sa Revelation chapter 6. Dahil ang tribulation na ito, mga kapatid, ay sinasabi ng Bible, walang katulad sa history. Mababasa niya sa Revelation chapter 6. So, okay. Ano yung mga judgment na yon? Yung 7 seals. Darating ang Antikristo, yung malupit na leader, magkakaroon ng mga gera-gera, no? 'Di ba? Paligsahan sila, paggawa ng mga ng mga dinamita. Yung missiles, no? Nagpapaligsahan sila. Tapos nagkakanya-kanya silang kuha ng mga isla-isla dahil doon nila palulupugin yung mga tinira nilang basura nila. Isipin niyo 'yon. Nagiging bully na sila, no? Kasama sa sign 'yan. Mga kapatid. Okay. Yamang meron na lang akong 15 minutes. Yung ibang sasabihin ko sana, yung pagkakaiba ng rapture at ng second coming, pero itanggalin na natin 'yon. Magbabanggit lamang ako ng ilang nangyayari sa paligid natin ngayon na nagpapatunay na tayo ay nasa huling panahon na. Na last call na. Abaga dun sa eroplano, yung merong diyan, yung merong mga gold, yung mga, ang tawag diyan, privilege ba yon? Yung privilege? Members, sakay na kayo. Maya, lalabas uli yung yung may mga gold cards diyan. On board na kayo. Tapos mamaya-maya, yung stewardess, bababa. Yung dyan, yung may silver na, dyan, na card. Na pasok na kayo. Mamaya-maya, last, final boarding call, sakay kayo. Ibig sabihin, baka, this might be here. Ito na. Ang pagkakaiba ng paniniwala natin sa ibang paniniwala ng naniniwala daw sila sa rapture, sa mga preterists, mga grupo ng mga post-trib, naniniwala sila na ang rapture ay kasabay ng second coming. Pero walang sense. Ang ating ang tinuturo ng Bible, basahin nyo na lang yung Revelation 3 verse 10. Ang sabi ni Jesus doon sa isang church, sa Philadelphian church,
Yamang natutuwa siya doon sapagkat nagtagumpay sila. At sabi niya, yamang sinunod ninyo yung mga inutos ko sa inyo. Sabi niya, aalisin ko kayo. I will protect you, snatch you out of this world. Dahil may darating na matinding testing sa mundong ito. Hour of testing ng paghihirap. Sinabi doon sa Revelation 3 verse 10. Take note po yan para mapag-aralan ninyo sa bahay, no? Let us have an attitude like the Bereans. Hindi lang sila kontento sa nagsasalita na apostol because they took notes. Sinilista nila, matyaga nilang nililista. Para pagdating sa bahay, binabasa nila, pinag-aaralan nila, mga kapatid. Dahil it will cost your life. No? Buhay mo yan. At buhay ng mga mahal sa buhay mo. Okay? Ano mga yon? Unang-una, one world currency. Nagpunta ako sa bangko, sa Union Bank, nagdeposito ako ng mga lang cheque. Tapos nakatayo lang ako ng ganon, sabi sa akin ng teller, "Oh sir, ano na?" Yung deposit slip po. Ay, ano na po kami ngayon? Paperless na kami ngayon. Ay, sabi ko, hindi pa pwede yung walang resibo kasi wala akong may didikit sa voucher. Pagagalitan ako ng mga, ng boss ko, tsaka yung mga pinagbayaran namin, manghihingi ng proof yun na nabayaran namin. Isipin mo, paperless na sila, Union Bank. No? Pupunta ka lang doon, dala mo cheque, lalabas ka na wala kang dala, wala kang katibayan na nagbayad ka. So, pinapakilala nila sa atin ngayon yung plastic money, GCash, no? Wala nang talagang tineterminate na nila yung cash. As a matter of fact, talaga namang sa ibang bansa, wala na talagang ganon. Dito lang sa atin. No, kasi lagi tayong kulelat eh. Tsaka mga Pilipino daw matipid yata, no? Laging mas gusto ang lagi may perang hawak, barya. Okay. Wala nang one world currency ang ipapatupad dito sa mundo. At dahil dyan, meron pang isa, one world religion. In the midst of pandemic, maraming mga taong namamatay, nagkakasakit. Yung Papa sa Roma, busy kakaikot. Nanghahanap ng mga kinakausap yung mga leader ng mga relihiyon. Magtatayo tayo ng one world religion. At nakakalungkot, pati si Kenneth Copeland nasama. No? At nagtayo ng one world religion. So, nasa prophecy yun. Kasi, noong unang panahon sa forefathers natin, sa patriarchs, ay, di ba, Genesis 1, 11, isang language lang sila, one word lang sila. Hanggang sa na-scatter sila to different areas, naging different nations. So, sa ngayong end times, ay yung mga nagkalat na yon, nag-scattered na yon, pag-iisahin uli yon. Magiging isa na lang. At dahil doon, magkakaroon ng one world government. Hindi natin alam, baka iilang tao lang nagpapalakad sa Pilipinas eh. No? Baka sa buong mundo, ilan lang mga taong nag-uusap eh. Okay. Ano bang gagawin natin sa mundong ito? Ano kaya, magpakawala tayo ng COVID? So, hindi natin alam eh. No? So, ang Vatican, busy sila sa kakahanap ng leader na mangunguna sa atin. At yung leader na yon, yun ang magiging Antichrist in the end. Andiyan pa ba kayo? Okay. Maraming makakagusto rito sa world leader na to kasi siya yung pogi. Magaling magsalita. Matalino, very skillful when it comes to military. No? Lahat ng issue under the sun, kaya niyang makipag-dialogue sa iyo. No? At siya iboboto ng mga tao sa huling araw. Tapos, meron pa, no? Ang mga tao daw, sa huling panahon, 1 Thessalonians 4 verse 1, ay, salamat. Break muna tayo.
1 Thessalonians 4 verse 1, tsaka 2 Timothy 3 verse 1. Hello. Ang mga preterists, gaya ni, sino ba mga preterists? Si John MacArthur, ano yan eh, kapananampalataya natin yan eh. Yung isang kaibigan niya, may kaibigan siya eh. Ay, nako. Nakakalimot na ako eh. Yung local na lang, si Russell Ocampo, nanonood kayo ng mga video niya, magtataka kayo sa mga turo niya sa end times, iba. Nangyari na. Wala na kayong aasahan sa Revelation kasi naganap na lahat yan eh. Yun ang sabi niya. Ang mundo, sa ngayon sa kanya, pabuti ng pabuti. Pabuti raw ng pabuti. Kahit nagigera doon sa Europe eh, pabuti. Pero ang sabi ng 1 Thessalonians 4 verse 1, 2 Timothy 3:1, ang panahon ay magiging perilous, no? Dangerous. Ibig sabihin, pasama ng pasama. Ano pang mga tanda na nasa huling panahon na tayo ngayon? Yung Russia na buhay. Actually, meron silang organization, United Nations of Arabs. Take note mga Arabo yun. Pero magugulat ka, ang Russia ay membro doon. Hindi naman nakakataka kasi sa Ezekiel 38:39, binanggit na doon kung sino-sino yung mga mag-i-invade sa Israel, yung Gog at Magog. Unang-una doon ang Rosh, o yung Gog. Sino yun? Russia, King of the North. O, sino pa? Yung mga nahati-hating lupa ng Turkey, Togarma, Gomer, o mga Turkey yan eh. Turkish. O, Libya, kasali. Kush, ang Kush. I think ang Kush, Africa eh. Afghanistan, no? Yung ano yan? Put o input? Oh, basta nakalagay doon sa Ezekiel 38:39, basahin niyo mamaya. Yung patungkol sa bansang Afghanistan. Hindi ba kaibigan ng Russia ngayon at ng China ang Afghanistan? Current events, no? Mga kapatid. So let us wake up, no? Mga nangyayari sa paligid natin, ito pa isa. Anong ginagawa ng Israel doon? Naka-display lang ba sila doon? Hindi, may ibig sabihin yun. Kaya sila nandoon, binanggit ko na nga kanina, no? Sa 70 AD, in-scatter sila, kinalat sila sa buong mundo. Pero 1948, nakabalik sila. Ang tindi, no? Ang astig ng Israel. At wala nang nakaalis sa, maraming lumaban sa kanila, no? Pero talo lahat ng mga nakapaligid na bansa. Hindi nila malaman ba't sila natalo. At ngayon, may invasion na darating. Ang gusto talaga i-invade ng Russia, ang Israel. Okay? Ano pa? Bakit nandoon ng Israel sa Palestine? Kasi, ang Israel, merong gagampanang role sa end times. Ano yon? Magtatayo sila ng doon, ng templo, third temple. Na kung saan, yung Antichrist, para mahalata siyang peke, meron siyang maupuan doon, sa Holy of Holies. Uupo siya doon eh. Kaya nga siya mahalata, mabubuking eh. Kaya kakampi sila ng Israel at ng mga Muslim, pero peki pala siya. Andiyan ba kayo? Okay. Praise God. Ano pa? Ano pang mangyayari? Technologies. Because of COVID-19. Hindi natin alam kung yan ay intentional eh. Dahil dyan, lahat ng mga pangalan ng mga tao nasa computer na. At pagkatapos pinilit na magkaroon ng sari-sariling card. Nasa database na ang mga pangalan ninyo at meron kayong vaccination card. Bawal pumasok ng mall ng walang card. Bawal pumasok ng bangko na walang vaccination card. Oh, importante, balang araw yan ay malagay na rito. Yung QR code na yan. No? Technologies. Wala nang imposible sa atin ngayon, mga kapatid. So we are now in the end times. Okay? Ano pa? Yung sinabi sa Bible, yung River of Euphrates. Ano yan malaking ilog yan Sinabi sa Revelation, matutuyo yan. O ngayon, natutuyo na.
Meron silang mechanism paano magawa ang nadadivert nila yung tubig. No, natutuyo nila yon. At pag natuyo yon, another prophecy na naman ang matutupad sa Revelation. Ano yon? Makakatawid yung 200 million soldiers from the King of the East. Sino bang King of the East? China. Ngayon, siya lang may capacity na magbigay ng ganun, mag-produce ng ganung dami ng sundalo. Ano pa mga kapatid? Meron ba kayong mention na tayo na sa end times na? Hindi pa ba kayo naniniwala? Tayo ba ay magbubulahan dito o ano? Ano pang meron? Rapture na, mga kapatid. Kaya maghanda kayo. No? Yung mga bagabagahin yung mabibigat, ay tanggalin na natin. Minsan, nakapanood ako ng isang movie na The Pilgrim's Progress. Isang sikat na classic na Christian stories na nasa pelikula. No? Nagtatrabaho daw si Christian sa isang madilim na mundo na kung saan ang evil ay nagahari. At sa pagtatrabaho nila, nagro-roll call yung supervisor, nawala yung isang empleyado. Ang tawag noon, isang Christian yon, Hopeful ang pangalan. At pagkatapos, kinireport ng supervisor, nawala na po yung ating ng tao natin. Kung tutusin, sasabihin natin, kung mawala ang isang empleyado, di mag-hire uli ng panibago. Pero hindi ganun eh. Ibig sabihin, nasa kaharian sila, pinipigilan nila na makatawid ang mga tao doon sa kabilang boundary. Kasi nandun na papuntang Celestial City. No? Nandun nakatira ang Panginoon. So, ang ginawa, pinuntahan nila yung bahay, ni-raid, yung mga illegal na mga dokumento, pinagkukuha. At may nadampot si Christian na libro, kinuha ng isang supervisor, at tinapon, wag mong basahin yan, dangerous yan. Pero ang ginawa niya, tinago niya. Binasa niya, umaga. Pag during break time niya, tanghali, binasa niya. Bago siya matulog, binabasa niya. Araw-araw niya binabasa. Kung nakasakay man siya sa baka, nakarwahe, binabasa niya. Hanggang sa hindi na siya makatulog, yung hating gabi, yung buwan, napalitan na ng araw, iba na ang umakyat. Nasa kanya pa rin yung libro, binabasa niya. Until one night, nakapanaginip siya, isang malaking apoy na bola. Biglang sumabog doon sa loob ng bahay nila. Nagising siya. At sinabi niya sa asawa niya, kailangan umalis tayo sa city na ito na makasalanan. Kung pumunta tayo sa isang city na nandoon ng Panginoon. Sabi niya, ano ka ba naman, Christian? Kababasa mo ng yan, sisiraan ka na ng ulo. Ha? Isipin mo naman kaming pamilya mo. Pero ang ginawa niya, umalis pa rin siya. Until nasa story ngayon, na-meet niya ang Panginoon. Pero ang good news, conscious ang Panginoon sa pamilya niya. Kaya sa part 2, wala pang part 2 eh. Makakasama yung pamilya niya kung paano sumunod sa kanya. Pero bawat daan niya magmula doon, ang dyablo nakaabang para pigilan siya. Iba-iba ang mga ginagamit na instrumento. Babae, pera, hilig, ano-ano. Para lang mapigilan siya. Pero hindi. Nakatawid siya. Amen? Panghuli po, bago ko bumaba sa entablado, meron akong 2 talatang babasahin. Proverbs 27, Verse 1. Naku, wala pala akong Proverbs. Kutsilyo pala itong dala ko. Anyway, 2 Corinthians 6:2. Okay. 2 Corinthians 6:2. Hear what God says. When the time came for me, yan ang sinasabi ko eh, pangit yung translation dito eh. Ang sabi dyan, sa King James Version, 2 Corinthians 6:2, Hear, therefore,
Now is the day of salvation. Today is the day of salvation. Tas sa Proverbs 21 verse 1, ang sabi doon, do not boast about tomorrow. Huwag mong ipagmalaki yung bukas, sapagkat hindi mo alam kung ano ang may dudulot ng bukas. Amen? Ang rapture po ay imminent. It could happen any month, any weeks, any day, any time. It could be happen here sa ating kinakatayuan. Palakpakan natin ang Panginoon. Okay. Dakilang Diyos, I pray, Lord, na kayo po ang patuloy na kumausap sa mga kapatiran, and bless them, Lord. Help them, your word to be inculcated into their minds and to their hearts. In Jesus' name, this we pray. Amen.